Unahin muna natin mga kababayan. Ito pong kay Bato de la Rosa. Yung pahiring-hiring nilang gagawin po mga bossing. Gagawin pa nitong mga ngaw-ngaw ang mamamayang Pilipino. Ano? Eto, ipapatawag si dating Pangulong Duterte para i-hearing. Gagawing resource person. Pakinggan po natin yung balita, mga boss. Okay? As a check and balance of the inquiry of the House Quad Committee, De La Rosa adds he will call on former President Duterte to testify. But he admits... Yan! Magte-testify daw po ang dating Pangulo. Saglit lang. Di ba alam nating mamamayang Pilipino na sila po yung iniimbestigahan diyan sa laban kontra droga, diyan sa EJK, di ba sila yun? Tapos sila ngayon ang mag-iimbestiga? Sila ngayon ang mga resource person? Aba, magaling, no? Parang inuuto na lang po ang sambayan ng Pilipino. Aba, tapos sabi pa ni Bato, kapag ka ako ang nagpaumpisa o yung naging, ano sabi ni Shiro Kansaki? Chairman of Committee? Sabi, pag ako ang naging komite, committee chairman, walang bias. Talagang committee chairman, mga kababayan. Maniniwala ka doon sa kanila? Yung mga pahiring-hiring nga ni Bato ng mga nauna, ramdam na ramdam ng sambayan ng Pilipinong bias sila Tapos eto, hindi. Yung mga kongresista nga, ano sinasabi? Hindi kami maniniwala na hindi maging bias yung sila Bato de la Rosa dyan sa parallel na investigasyon nila dyan. Tuloy natin, ha? He has yet to speak to his former boss about his plan. The senator also says his hearings can be an avenue for other resource speakers mentioned in the mega panel to air their side. De La Rosa intends to hold a hearing. Bakit hindi kayo mag-air ng side nyo doon sa Quad Committee? Pinapatawag kayo doon para naman malaman kung ano yung side ninyo. Bakit hindi kayo doon magpaliwanag? Bakit gagawa kayo ng bago nyong investigasyon? Na kayo yung iniimbestigahan. Di ho? Sabi ni Francisco Rhea Rabino, moro-moro lang ang gagawing hearing ni Mr. Clean. Magiging bias iyan dahil magkakasama sila. Di ba? Hearings during the Senate break. Ngayon, mapatawag natin at pati yung mga, kung sino-sino pa yung mga cabinet member niya noon na pwede natin magiging resource person, pwede natin mapatawag. Baka, kahit na ngayon, nakabakasyon tayo, naka-break ang Senate, kahit mag-start na tayo sa pagbalik, puro na tayo after November, after sa undas, puro na tayo budget hearing. So, possible, kahit na ngayong during the session break, gagawin natin yan. Senators supporting the planned drug war probe in the upper chamber. Talagang ang mga ipapatawag yung mga sila dating Pangulong Duterte, ano? Papatawag doon, dating presidente. Para ano? Para dito magpaliwanag. Doon sa Quadcom, hinihintay na kayo, ayaw nyo. Bakit kaya ho? No? Doon talaga ang patas na patas. Nirerespeto pa nga kayo doon Di ba? Ano ang sabi? Ipapatawag kayo, pero si dating Pangulong Duterte hindi puwersahan kasi may respeto sa dating Pangulong Duterte. At saka ito mga kababayan, ang dating Pangulo nagsabi na, sige, imbitahin nyo ako, pupunta ako. Si Bato lang po ang ayaw. Kaya lang, madami din po mga kababayan ang hindi naniniwala sa dating Pangulo na siya ay pupunta. Sabi kasi halalan lang. Kaya nasabi niyang pupunta siya. Pero hindi pupunta daw talaga yan. Madami po ang naniniwala na hindi pupunta ang dating Pangulo. Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada backs inviting former President Rodrigo Duterte to the potential investigation. He says Duterte's testimony is crucial in uncovering the truth and ensuring justice for all affected parties. Senator Coco Pimentel says victims of the war on drugs are entitled to time and attention from the Senate. As for who will lead the probe, he says it will be up to the Senate President and the plenary. Eto, sabi ni Chay Mangabat, dapat si Risa Ontiveros ang mag-chair sa Senate investigation ng EJK. At saka si Digong,
wala nang matinong sagot dahil ulyanin na yan. Baka mag-ano nga yan no? Pag ganon na lang ho. Isasagot ngayon, eto. Tapos isasagot bukas, iba na naman. Bukas sa isang araw, iba na naman. Baka ganun lang ang gawin yan. Di ho ba? Kunyari, nalilito na ako Wala na ako sa ulyanin. Nahihilo na ako Oh. Para lumusot lang, Doon kayo pumunta sa Quadcom, hinihintay kayo. In a statement on X, the International Criminal Court's Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, expressed skepticism over the potential probe. Conti questioned why those accused of the drug war would investigate the matter. Yan. Di ba po, mga kababayan, sinasabi po ng Department of Justice, sinasabi na sa DOJ, yung Solgen po, Solgen Menardo Guevara, tsaka po si Bersamin, sinasabi, sa DOJ ang punta niya ang na yan, yung mga pinag-usapan, mga investigasyon, sa Quadcom. Hindi natin ibibigay yan sa ICC. O yan. Kailangan po ang DOJ magampanang maigi. Mapanagot ang dapat pong mapanagot, mga kababayan. Di ho ba? Kung hindi kaya, kailangan lang po pumasok ang ICC. Pero mga bossing, eto po, bago natin iwan itong topic na ito, may sagot po dyan, May sagot po dyan ang ICC. At sasabihin nyo, oo nga, tama nga naman, hindi na kailangan ipagpaalam, Hindi na kailangan ipagpaalam kung kailangan. Pwede ba naming hiramin yung mga investigasyon nyo dyan? Paano po masabi yon, mga kababayan? Eto po sa pangalawang topic. Ako din po nung pinapanood ko kanina. Oo nga Bakit pa magpapaalam sa Quadcom na gagamitin yung kanilang hearing? Pwede naman pala na gamitin. Eto, pakinggan niyo po mga boss. Hearing sa ICC. Itong Ayan ha. Uulitin natin si Kabayan at si attorney. Attorney Cristina Conti, mga bossing. ang binabanggit po, ang Quad Committee, hindi nila ibibigay daw ang resulta ng kanilang hearing sa ICC. Ayun, yun po yung sasagutin niya, mga kababayan, ni Attorney Cristina Conti. Yung hearing hindi ibibigay ng Quadcom sa ICC. Dahil nga po, una din sinabi ng DOJ na pwedeng pumasok ang ICC sa Pilipinas o sa madaling salita, welcome, pero hindi makikipagtulungan sa investigasyon ang Pilipinas